Kasunod ng pagkakahuli sa umunoy Chinese spy, 2 dayuhan pa ang naaresto ng mga otoridad dahil din umano sa pang-espiya. Nanindigan naman ng National Security Council at AFP na dumaan sa surveillance operation ang pagkakahuli sa kanila. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Asahan na mas marami pang maaresto dahil sa pang-espiya kasunod ng pagkakahuli sa umano'y Chinese spy. Sabi ng National Security Council, mayroon pang naaresto sa Palawan na 2 dayuhan dahil sa timbre ng ilang residente sa kanila umanong kahina-hinalang aktibidad kung saan may mga ebidensya ding nadiskubre. Pumupunta sa mga, di ba, for example, mga bases natin, military bases natin, Coast Guard bases, kung nasaan yung mga barko natin, no? Nandun sila sa mga lugar na malapit at naglalagay sila ng mga equipment to be able to record the movement, no, of military personnel. We have seen the extensive operations that they have been doing in the Philippines, and slowly we are able to disrupt and to stop all of these activities in our country. Muli namang nanindigan ng NSC at AFP na hindi gawa-gawa lamang kundi dumaraan sa surveillance operation ang pagkakahuli sa mga sinasabing espiya. Huwag i-downplay ito. Kasi some are saying na hindi naman high-tech itong equipment na to. But what matters is the data that is being taken and how it's gonna be used. Kinakalungkot natin yung sinabi ng Chinese Embassy at ng Chinese Foreign Ministry na lahat lang daw ito ay baseless accusations, lahat daw ito ay walang katuturan at paninira lamang. This was a case build-up, no? Hindi naman po tanga ang ating kapamahalaan. Suportado naman ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang pag-amyenda ng mga mambabatas sa espionage law ng Pilipinas na isinusulong ng NSC at ang pagsasabatas sa countering foreign interference and malign influence. We are now in the cyber age. We have to update really a lot of our criminal laws, especially on national security. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.